Monkey! Dali mama! Come on! Dali mama love! Hurry up! Tingnan niya, pasaka ang baka gang. Dili upat raman kabuok. Gatang lang si Papa sa dito. Dali love! Come on! Hadlik siya. Monkey! Kaila man siya. Sige na, uli na dito. Maligsam ka ganing. Ani dagat. Ha? Na traktor gang. Awagang. Monkey. Hi guys, good morning. So pumunta tayo ngayon sa workplace and naglalakad lang tayo for exercise. Daily dose of exercise natin para mag-trigger na yung labor natin kasi we are currently on 38 weeks and 3 days. Yeah, so hopefully lalabas na si baby anytime soon. And kasama ko si mama, doon si mama. And si Papa ay kasama ng asawa ko. And kasama rin namin si Missy Moo. Yan si Missy Moo. Love, Missy Moo. Let's look at the weather, guys. Sobrang foggy kanina at malamig. Obviously, hindi pa rin nag-lift yung fogs. But, hindi na naman siya ganun ka-grabe. So, hindi nyo nakikita yung bundok, pero may bundok dyan. Minky! She's peeing. Umiihi ka ha. And, ayan yung bahay namin. So, malapit lang yung shed. So, literally, paglabas mo dyan sa may garahe namin, driveway, tapos dito na. Papunta dito sa taas. Yan na yung shed. Yan na yung yard. And ito ay parte na ng farm. Lahat yan. Yung nakikita nyo. Ayan. Except doon sa may pine tree sa kabilang side. Hindi yan kasama dito. That's on the other side of the road na. Did you poo? Or nangihi ka? Ikaw karong. Sige, go. Tuloy si mama. Asa tamo at the pit lab. Go ahead. Alam niyo ba guys, ito si Missy Moo. Dati siyang farm cat. So, sabi ko na to sa video dati. Sa YouTube video ko. Come on love. Si Missy Moo is originally a farm cat. So, dito siya nakatira sa shed obviously. Pagdating namin dito way back 2015, she was very friendly and then panganak lang niya that time. But hindi pa namin siya na-adopt right away nung dumating kami. So mga siguro 2 to 3 years after that, in-adopt namin siya kasi pumunta siya sa bahay at yun, at doon na siya, gusto niya dun sa bahay kasi mainit. During winter kasi dyan lang siya sa shed at wala siyang mainit na higaan. So ayun, in-adopt na namin siya. Pero before her, meron kaming 2 pusa na namatay kasi nahulog sa pond. Pero si Missy Moo hindi siya mahuhulog dito sa effluent pond kasi very intelligent kung masasabi ko kasi sanay na siya sa farm. Alam niya na yung pasikat-sikat dito. Kaya hindi na siya maaano. Dahil na monkey. Come on. Come on. Shh.
So, ayan mga langga, andito na tayo ngayon sa aming calf barn. Kaunti na lang yung mga guya na andito kasi nasa labas na yung iba at yung iba naman ng mga baka ay hindi pa nanganganak. Kaunti lang yung guya nila today, 4 lang. 3 lang yung andito kasi patay yung isa. Dito matutugang. Dito. So kapag wala masyadong ida-draft na mga baka, ganito lang yung ginagawa namin everyday. Naglalakad-lakad lang, exercise. Lalo na kapag maganda yung panahon, maya-maya maglilift na tong fog. So iinit na. Ngayon medyo malamig pa siya. May mga tanim kasi si mama sa bahay. Kaya ito, meron siyang nakita na gagamitin niya para sa mga tanim na mukatay ba kanang paano ba yun sa Tagalog? Basta yung mga tanim katulad na lang ng sitaw, yung mga green peas. So itong lubid yung gagamitin niya para katayan sa mga tanim niya. Dula ka mangke? 5 na biya na norok at tugang. Mo ba? 5 na. Murag naman ito initurok dito sa kuan katong nasa styrofoam mga ano. Sa gawas na isa ka buok. Ikakan niya. Sila pala yung mga holidayers namin, mga part-timers kumbaga. Magnobyo sila na French. Andito sila sa New Zealand para magmasyal at magtrabaho. Pandare. Lain na po nga trabaho. Lain na po, di lang ko anan. Kapoy na po sila ginani. Pero wa pa sila nagpahawa ni kuan. Butang sa dala. Latay tus babaw, latay. Latay tus babaw. 4 lang yung baka na nanganak today, kaya ayan sila kinuha na ni Mike at ni Papa. Pupunta na sila sa colostrum mob. Kuha na tos batong. Gulay. Ilan ta manguhaan na oh. Tinaaman di ay ni daghan. Hoy. Lap. Ay sus, balingit na kay ka oh. Monkey. Ayun. Biyaan jud karon. Dito sa New Zealand mga langga, ang mga pusa ay kinukonsider na pest or peste. Kaya naman kung andito kayo sa New Zealand, huwag kayong magtaka kung meron kayong makikita ng mga pusa sa may bundok or kung mag-walk kayo, mayroong mga pusa dyan sa mga gilid-gilid. Tulad na lang ni Missy mo, siya po ay wild cat dati. Hanggang sa naging farm cat siya, inadapt siya, at ngayon ay house cat na. Kalo ay salaagan dali. Salaagan ko. Taga karon. Mahulog ka. Hoy. Hoy. Painom pa na niya.
Tama ra na sila anang tutoy anak gang. Sobra pa na. Monkey, di na ba? Monkey, amping ha. Bye-bye. Uli jud, uli jud na. Nawag na ron. Shh. Dali. Naman. Ay na. Ay na. Simo. Ay dag-agi ba? Nanar ba na kurente dagang no? Wala na kurente. Simo. Kita ka monkey. Uy. Ngapa siyang? Di ba sa mga Ginita na, nagpalandong dre. Nagsinggol daw bato. Masakay na siya. Di sakay, mag-extractor. Ana, okay. Monkey. Sunod ka una kay tanan diri. Tara. Tara, lab. Monkey, come on. Monkey. Dali na, monkey. Sige, mama. Monkey, come on. Baby, yun lab. So, uwi na kami. Tapos na yung daily walk natin for today. Gidulaan. Dula na siya. Ayan, at malapit na tayo sa bahay mga langga. Grabe na ang hingal ko ngayon. Alam niyo kung ano yung gustong-gusto ko talaga dito sa countryside. Kasi sobrang tahimik at naririnig niyo yung mga huni ng ibon. At wala masyadong tao. So, itong punong to, mga langga, ito siya ay cherry blossom. So, puting cherry blossom ito. And as you can see, nagsisimula na siyang mag-bud. Ayan. Maganda yan kapag ka nag-bloom na. Dati meron kaming pink na cherry blossom dun sa kabila kasi pinatanggal ni Steve. Kasi sa gabal siya. Sayang nga maganda sana yun. So, andito na tayo sa bahay. Lapit na mag 12 PM. Ganda ng araw. Napagod si Missimo sa kakalakad kaya ayan, nagpahinga agad siya pagdating dito. So ngayon, magluluto lang ako ng lunch while nagpapahinga sila. Pero aantayin pa namin yung asawa ko na makauwi. Ito yung lunch natin. Corned beef na may itlog at patatas. Nakakamiss din yung ganitong pagkain.
Hait na nagngipon. Isulod din mong baba. Ay, baba. Isulod din mong kamot. Sulod din ako. Matotoya ah. Sa kuan na kay gipon tag-as na kay ba. Talinis naman na. Pero di, okay ron, di mo na makasamad. Kani may Tata, nadulat siya. gar. Amo day ni mo ami kuan garno. Magpahikap. Bugay kay gwapon ta ni sila ba inko nga naipayag gamay daan na pakan-anan nila. Karon diha sila matulog. Pero di man sila maanad. Ah, Kailangan man sila maanad sa inani. oo di ay gar. So mga langga, inabot na ng gabi ang asawa ko. Kung nakikita nyo yung parang tuldok na may ilaw, yan yung asawa ko na nasa padak ngayon. At currently ginagamot yung baka na may milk fever. Ito yung realidad naming mga dairy farmer dito sa New Zealand.